Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Karanasan po ba ninyo, katulad din ng karanasan ko, na kung minsan yung salita ng Diyos ay nawawala ng lasa sa ating buhay? Kung minsan ang salita ng Diyos ay parang naisasantabi natin at tila baga mas binibigyan natin ng pahalaga ang kung tawagin ay mga distractions na nagpapalayo sa atin sa Panginoon. At kung minsan, at wag sanang malimit, ay nagiging parang secondary na lamang sa atin ang mga paninindigan, paniniwala at prinsipyo at katotohanang daladala ng salita ng Diyos. Ano ang nagiging daan natin para muling makabalik sa Panginoon sa tuwing mawawala ng lasa ito sa buhay natin? Kapag tayo ay maraming mga pagsubok na pinagdadaanan, kung minsan nawawalan ng puwang ang salita ng Diyos sa buhay natin, sa halip na ito ay ating maging sandigan. At yan ay katotohanan ng buhay natin bilang mananampalataya. Hindi sa araw-araw at hindi sa lahat ng pagkakataon tayo ay inspired para palaging maging malinaw sa atin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. May mga pagkakataon na mas nangingibabaw sa atin ang mga makataong hangarin na kung minsan ay nagpapalabo ng imahen ng Diyos sa buhay natin na siyang nagdadala sa atin sa mga maling paniniwala at paninindigan sa buhay. Ngayong umagang ito, mga kapatid, gumamit ang mabuting balita sa pamamagitan ng pangangaral ng ating Panginoong Hesus ng isang imagery upang ipalaala sa atin ang kahalagahan ng tunay na kasunuran sa Diyos. Kahit pa nga may mga pagkakataon na ito'y wala ng lasa sa ating buhay. Isang katotohanang hindi maipagkakaila sa buhay natin bilang Kristiyano. Ang susi ng tunay na tagumpay bilang naghahangad sa buhay natin bilang mananampalataya ay hindi lamang sa panahon na tayo ay tingin baga natin ay successful o tagumpay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang susi sa tunay na tagumpay sa paglalakbay sa kabanalan ay yung tinatawag na consistency. Yung kahit wala ng lasa ang salita ng Diyos sa buhay natin, patuloy pa rin nating ginagawa consciously and obediently ang mga bagay na may kinalaman sa kabanalan. At kahit hindi na malasa sa atin at nawawala ng lasa ang salita ng Diyos, yun ang nagiging foundation at batong sakdala natin upang hindi tayo mabulid sa mga maling landas sa buhay. Bunga ng kawalan natin ng gana sa paggawa ng kabanalan. Ngayong umagang ito, mga kapatid, ipinapaalala sa atin ang kahalagahan niyan. Gumamit ang ating Panginoon ng kalikasan para ipakita kung gaano ka-obedient ang nature katulad ng puno sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At yan ay leksyon na ipinapaalala sa atin ngayong umagang ito.
taliwas sa ating bilang tao na rebellious sa Diyos, ipinapaalala sa atin na naway matularan natin ang kasunuran and consistency ng mga non-human creation of God bilang pagkukuhanan natin ng inspirasyon sa kasunuran at pagiging consistent sa pagsunod sa kalooban ng Diyos bilang mga tinawag sa pagpapakabanal. Tatandaan natin palagi na hindi sa lahat ng pagkakataon ay masarap at malasa sa buhay natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos upang tayo'y maging banal. May mga pagkakataon at sana ngayon huwag malimit at yan ang ipagdasal natin na nawawalaan ng lasa ito sa buhay natin dahil sa maraming distractions natin sa buhay. Pwedeng problema, pwedeng emotional and mental disturbance na hindi natin maipaliwanag kung saan ang gagaling. Pwedeng anxiety. May mga pagkakataon sa buhay natin na kahit wala naman tayong problema sa buhay, wala namang malaking isipin sa buhay, pero nandun ang ating takot at pag-alala. Pwedeng ang ating dinadala na siyang nagpapalayo sa atin sa Diyos ay yung ating mga karamdamang pisikal na patuloy na tuma-challenge sa buhay natin upang manatili tayong committed at nananampalataya sa Diyos na ito na nagsasabing pundasyon at haligi ng isang matatag na pamumuhay. Sa mga pagkakataong katulad niyan, sana'y patuloy tayong umasa, manampalataya at patuloy na manalangin katulad ng habilin ni Santo Padre Pio upang tayo'y makasunod sa kalooban ng Diyos, lalo na sa mga panahon na tila baga ito'y nawawala na ng lasa sa buhay natin upang maging consistent tayo at patuloy na sumusunod sa kanyang kalooban bilang mga nagsisikap maging banal.